Patawid na ang babaeng yan nang biglang nabundol ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Sumemplang ang motorsiklo habang ang babae nagpagulong-gulong. Ayon sa barangay, lasing ang rider. Nabalian ng paa ang babaeng isinugod sa ospital. Usap-usapan ang graduation ceremony kung saan ang mga estudyante may TikTok moves pagkatapos matanggap ang diploma. Bagay na pinunan ng netizens. Wala pa raw nakukuhang report ang Department of Education kaugnay niyan, pero may paalala sila tungkol sa graduation rites. May report si Ian Cruz. Akalaing talent show ito ng mga estudyante. May nag-death drop, nag-twerk, gumiling, at sumayaw. Pero hindi ito dance competition kundi graduation ceremony ng senior high ng Kapalong College of Technology sa Davao del Norte. Hindi ito ikinatuwa ng ilang netizen. Tila hindi na raw iginalang ang solemnidad ng graduation. Ang DepEd may direktiba sa lahat ng public school na panatilihin ang solemnity ng graduation. Dahil private school, ipinapaubaya ng DepEd ang investigasyon sa mismong eskwelahan. They should be conducted in a solemn manner. So definitely yung twerking or dancing upon receipt of the diploma does not fall in the category of celebrating it solemnly. May mga magsasabi that this is part of self-expression, but we should also be sensitive about preserving the solemnity of ceremonies. Sabi pa ni DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, hindi pa matiyak kung bago o luma ang video ng graduation ceremony. Wala pa rin daw report ang regional office nila tungkol dito. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng paaralan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang patintero sa dagat kundi nagkabanggaan ulit ang mga taga-Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng scientific research sa Escoda o Sabina Shoal, hinarang din ng China ang pagbiyahe sa isang sundalong Pilipino na may sakit mula sa Ayungin Shoal. May report si June Veneracion. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. This is China Sea, China Sea. Nagkagitgitan, nagharangan, at banggaan ang mga rigid hull inflatable boat ng China at Pilipinas. Sakay ng mga inflatable boat ng PCG ang mga marine scientists mula sa University of the Philippines na nagsasagawa ng marine scientific research. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Nangyari ang insidente nitong Martes, June 4 sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpalipad ng dalawang helicopter ang China. Ang Chinese Navy naglabas ng dalawang hovercraft na kayang pataubin ang mga inflatable boat ng PCG. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito. Pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa team ng University of the Philippines. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Sabina. Kinabukasan, nag-deploy na ng speedboat ang China. Tuloy na kayo, tuloy na kayo. Sa isang punto, binuntutan ng malalaking barko ng China ang mga inflatable boat ng PCG habang pabalik sa BRP Teresa Magbanwa. For China to conduct amphibious drill within our own exclusive economic zone is also not permitted. I'm pretty certain that they have not informed the Department of Foreign Affairs of such military exercise while at the same time we are doing a marine scientific research. Sa kabila ng insidente, sapat pa rin ang nakita ng mga scientists para sabihing 100% ng sira ang mga coral sa Escoda Shoal. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Noong May 19, hinarang din ang medical evacuation ng isang sundalong Pinoy na nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Tinawag ng PCG na barbaric at inhumane ang aksyon ng China. We condemn such action because we have been contacting those Chinese Coast Guard vessels who are in that vicinity that we are conducting a humanitarian mission. Nadala naman sa ospital ang sundalong may sakit. Sinabi ng Chinese Ministry na kung mag-aabiso muna ang Pilipinas sa China, papayag daw silang mag-deliver ng supply at mag-evacuate ng mga tauhan mula sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw ito pwedeng gamiting dahilan ng Pilipinas para maghatid ng construction materials. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Department of Foreign Affairs. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang halos isang taon, opisyal nang natapos ang El Niño phenomenon. Pero ayon sa Pag-asa, mararamdaman pa rin daw ang pahabol na epekto nito gaya ng dry spell at drought conditions sa 49 na lalawigan sa bansa. Sa ngayon, nagbalik normal na ang temperatura sa dagat Pasipiko. Pagkatapos ng tagtuyot, asahan naman ang pag-iral ng La Niña mula Agosto hanggang sa huling 3 buwan ng taon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan sa maraming probinsya sa bansa bukas, lalo na sa hapon. May malalakas na buhos sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Mindanao. Kaya maging handa sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Posibleng maulit ang mga pag-ulan sa linggo. Bahagyang mababawasan ang lawak ng mga pag-ulan, pero posible pa rin ang heavy to intense rains sa ilang lugar. May tsansa rin ng pag-ulan sa Metro Manila ngayong weekend. Ang mga posibleng pag-ulan ay dulot ng hanging habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas at localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Rally ng grupong Piston patungong Menjola hinarang ng mga pulis dahil sa kawalan ng permit kontra ang grupo sa PUV Modernization Program. Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension na nagdurugtong sa Pasay at ilang bahagi ng Parañaque bubuksan bago matapos ang 2024. Ayon sa DOTR, pareho sa LRT Line 1 at 2 ang boarding fare na 13 pesos and 29 centavos, 1 peso at 21 centavos naman ang dagdag kada kilometro. Bureau of Internal Revenue mag-iimbestiga na rin kaugnay sa posibleng kaso ng tax evasion ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sisilipin ng BIR ang mga pangalan at negosyo na banggit sa Senate hearing ukol sa Pogo Hub sa Bamban. Handa naman daw makipagtulungan ang kampo ni Guo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. 7 ang patay sa Syria matapos mahulog ang isang bus sa bangin at dumiretso sa ilog. 20 iba pa ang sugatan. Ayon sa isang local civil defense organization, nasa school field trip ang naaksidenteng bus. Di pa malinaw kung bakit lumihi sa kalsada ang bus. #bonding for something. IG post ni Asia's Limitless star Julian San Jose kasama ang SB19 at The Voice Kids coach na si Stel. Pahiwatig nga ba ng collab? Sanya Lopez ibinahagi sa GMA Integrated News interviews ang naging karanasan niya sa isa umanong stalker. Nakakatakot po siya. May moment na hindi ko alam kung nanguhula lang ba, ang galing niya kung paano nandito ka, no? Parang may gano'n. Nakakatakot lang kasi chat lang naman siya. Nakakapraning din minsan na parang, kunyari nasa labas ako, alam niya na, dito ka pala. Digital single na Never Let Go ni Jungkook ng BTS. Regalo raw niya sa Army from the Military. Coming soon, K-pop group na Super Junior magre-release ng bagong single para sa kanilang 19th anniversary. Kapuso fashion icon Heart Evangelista, pang-apat sa top 20 global celebrities for all fashion and sportswear segments. Base sa ulat ng isang cloud-based performance benchmarking software kaugnay sa fashion marketing. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga kumakain sa mga oras na ito, sangkaterbang bulate ang napadpad sa dalampasigan sa Languyon Beach Resort sa Davao Oriental. Mistulang inanod na seaweed ang mga ito kung titignan sa malayo. Maghuhugas lang daw sana ng paa ang uploader ng video na si Jem Camino nang makita ang mga bulate.
Nawala rin daw ang mga ito matapos ang 2 oras at naging mabaho ang dalampasigan dahil sa mga namatay na bulate. Ayon sa ilang eksperto, posibleng palolo worms na isang uri ng sea worm ang mga nakita sa beach. Normal lang daw na inaanod ang mga ito sa baybayin tuwing breeding season. Ginagawa rin daw itong pagkain o delicacy sa ibang lugar. Isang cobra ang bumulaga sa isang residente ng San Felipe, Naga City. Sa sagingan na nasa likod ng kanyang bahay, nakita ang isang makamandag na cobra. Na-rescue na ng City Environment Office ng Naga ang cobra at itinurn over sa DNR sa Camarines Sur. Asahan na raw ang madalas na paglabas ng mga ahas dahil maaaring nabubulabog ang kanilang tirahan kapag umuulan. Paalala ng mga otoridad, sakaling makakita ng ahas, huwag itong saktan o patayin. Hayaan lang ito kung hindi naman banta o di kaya'y ipagbigay alam sa otoridad.